Okay, magandang hapon po. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Okay, nasa harap po ba isang pasyente? Ilang taon na po kayo? 32. 32. Ano pong trabaho ninyo? Call center agent. Okay, ano pong oras yung trabaho ninyo? 1 a.m. to 10 a.m. Okay, parang graveyard shift, no? Okay, Okay. so ang problema natin ay Blood pressure mataas. mataas ang blood pressure ninyo. Bakit alam niyo yung mataas ang blood pressure ninyo? Pakuha kayo ng blood pressure? Meron akong mga Digital. Yes. Okay. So, ilan kuha ninyo sa blood pressure ninyo? Yung mataas is 180. Over? 110. Kailan po yun? Last week. How about kanina? Hindi? And then, ako na gano'n. Pero, uminom ba kayo ng gamot? Wala pa. Grabe. Sino kumuha ng BP ninyo? Digital lang naman. Sa bahay yun. Oo, sa That was 180 over 110. Last week po yun. Oo. May lahi po kayong high blood? Sino may high blood? Father side. Yung papa ninyo may high blood? Yung mama ninyo may high blood? Hindi. Okay, kumusta na po yung papa ninyo? Wala na. Sorry. Kailan siya na ano? From 2006. 2006 dahil po sa high blood, napabayaan. At ngayon, ulitin naman ninyo. Hindi. Pabayaan naman ninyo. Eh, 180 or 110, kailan kayo napunan? Last week, no? Last. Yung sariling digital ninyo apparatus. Sarili, ha? Pero yung ano lang, yung nabibili sa Shopee. Shopee. Yung ano, yung pag ganon. Yung parang siyang automatic naman. Automatic. Ilagay lang, tapos maglabas na sa ano. Okay. So anyway, hindi ka nagpa-check up kaagad. So ito yung first time na nalaman niyo may high blood kayo or you were told before na may high blood na kayo. I was told pero Kailan po yun? last year pa yun. Oo, another last year na naman. Yung during pandemic time. Oh, yung before kayo nabakunahan, Oo, syempre kinukuna kayo. of course. Ilan BP niyo at that time? Ang nari. Same lang ata. yun. Same, more or less 180 or 110. 2020 yun. So, biro mo. For 5 years, napabayaan niyo yung high blood pressure ninyo. Alam mo anong mangyari? Dahil sa high blood na pinabayaan, okay, ang effect niyan is, syempre, madamage talaga yung blood vessel. Every beat of the heart, ha? So, mag-stretch yung blood vessel. Kasi mataas ang pressure eh. So, dahil dito, masisira lalo yung blood vessel ng pasyente. Okay, it's either sisikip lalo yung blood vessel kasi madamage po yung mismo yung blood vessel or magkakaroon ng ballooning, lolobo yan. Lalo yung the bifurcation of the blood vessel. Dito mismo, lolobo yan. Kasi yung pressure mismo, ang idadamage po niya talaga yung bifurcation kasi dito ang pinaka-weak ang blood vessel na wall. Okay? So, dyan po lolobo. So, yun po ang tawag natin na aneurysm. At anytime po, puputok po yan. Aneurysm sa brain. Pwede rin magkaroon ng aneurysm sa ascending aorta, yung galing sa heart mismo, yung pinakamalaking blood vessel, yun po ang ascending. Itong arc of aorta, ito yung descending aorta. So, dito yung ascending. Dito, magkaroon ka rin ng aneurysm. At pwede rin puputok yan. Dahil po sa uncontrolled hypertension. Pero kadalasan, syempre, yung aneurysm sa utak. Kaya mag-iingat po kayo. Ano ba yan? Okay? So, pinabayaan na ninyo for 5 years. Kaya po, alam mo niyo ang blood pressure niyo ngayon? 230.
230 over 140. Stage 4 po kayo, pinakamatindi. You're not supposed to work the next 7 days. Oh, I'll be, naman, leave. Okay, alam po ninyo ay parang ano ito eh, no? Parang medical emergency na rin ito eh. Except na wala kayong nararamdaman. Okay? Pero mas matindi ito kasi wala kayong nararamdaman eh. So, malamang eh, pabayaan mo na naman. Eh, buti na lang na nandito po kayo. Ha? So, hindi kayo pwede magalit. Hindi kayo pwede rin sobrang saya. Hindi pwede yan. Ha? Hindi kayo pwede mapapagod kasi lalong akit yung blood pressure ninyo. Ha? Okay? So, wala kayong problema lately? Wala naman po. Pahingi ng pera nga. Wala kayong pera. Okay? So, may asawa na po kayo? O baka nakita mo na ako, eh, biglang wala kayong asawa. Ay, hindi naman po. Okay, single and still available. Wala po kayong anak. Okay, sino kasama po niyo sa bahay? Sister na po. Sister. So, nasaan po yung mama ninyo? Nasa province. Oh, taga-province pala kayo. Kidapawan. Kidapawan. So, yung sister niyo kasama niyo sa bahay. Wala po siyang high blood. Wala, normal naman. Normal talaga, ha? So, pang ilan po kayo? Eldest. Eldest. Okay, ilan po kayo? 4. 4. Eldest. Yung sister din yung pang ilan? Pangatlo. Pangatlo. Usually kasi, pag nasa lahi yung high blood, yung panganay ang una magkaroon ng high blood pressure. Okay? Kadalasan. Because pag tumatanda ang isang tao, tumataas talaga yung BP. Kasi po, tumitigas lalo yung ugat natin. Kahit walang high blood pressure, ha? Okay, titigas talaga. Yun na po ang tawag natin na atherosclerosis. Okay? So, normal po talaga yung findings pag may nakita kayo sa chest x-ray na atherosclerotic aorta. That is compatible with aging. Okay? So, how much more kung overweight kayo? Ayan. So, may bilbil. Pag may bilbil, automatic. Kahit hindi natin ititimbang yung pasyente, talagang overweight yan. So, you must be 75? Ha? Nasa 67 or 67 pa. Noon po yun. Hindi, recently. Oh, talaga? Okay, mali po yung weighing scale ng mata ko. Okay? Anyway, overweight talaga kayo. So, mag-ingat po kayo. Ha? Okay? So, plus yung trabaho po niyo, kumusta po? Okay naman. Okay naman. Interpersonal relationship, okay naman po. Wala kayong problema. Ha? So, first time lang kayo magpagamot, no? So, mag-ingat na po kayo, ha? So, well, usually pag ganito po, stage 4 na po, combine na po tayo ng gamot, ha? I usually give losartan 100 milligrams in the morning and amlodipine 10 milligrams sa lunchtime. Okay? Para mas maganda yung control ng blood pressure sa hapon. Because as I've said, okay, pinakamataas ang blood pressure ng tao, in my experience, sa hapon. Kasi sa hapon po, syempre, mainit ang panahon, napapagod na, makakainkwentro na po ng problema siguro, or dumadating na po yung mga electricity at saka water bills, no? Okay? Kaya po, kailangan mag-ingat po tayo sa hapon. Pero in your case, dahil po nagtatrabaho po kayo sa 1 a.m. to 10 a.m., so yung blood pressure ninyo ay maaaring pinakamataas during that time, during work. Lalo pag makainkwentro po kayo ng mga kliyente. Kumusta po yung kliyente ninyo? Okay kayo sa interpersonal relationship sa opisina, pero how are your clients? Badlungon? Isog? Isog, pero wala mo na ako siya take and mo. Hindi ninyo dinidip-dip. Ako siyang kabalo ko asa iputang sila. Okay. So, hindi kayo affected, in other words. Kahit konti? No, pero sa trabaho, syempre, naman yung mali sa ay, na siya man. So, syempre, tumataas lalo yung BP niya, kahit konti. Okay? So, mag-ingat po tayo, ha? So, hindi muna kayo magtrabaho until such time na nakainom po kayo ng gamot, ha? Hindi naman kailangan talaga ipanormal natin 120/80 bago pwede kayong bumalik sa trabaho. Ang akin lang po is, kailangan nakainom na po kayo ng gamot. Siguro after 7 days, pwede na kayo bumalik sa trabaho. Okay? Because, well, kung walang nangyari sa kanya, kahit hindi siya nag-inom ng gamot at kahit ganitong kataas for the past several weeks, no? So, we may Hindi natin alam. precisely, hindi natin alam, no? Na precisely.
hindi natin alam, baka may mangyari ngayon habang uminom siya ng gamot. Pero chances are, mas walang mangyayari ngayon. Siguro, pag nakainom na siya ng gamot, kahit for 7 days, then after 7 days, pwede na siya bumalik sa trabaho kahit hindi pa masyado normal ang blood pressure na. For as long as, okay, hindi kayo affected sa trabaho emotionally para hindi mag-akyat yung blood pressure ninyo, ha? Okay, pero definitely, after 1 month, kailangan bumalik kayo dito para i-adjust po natin yung gamot. Okay, kung kailangan ba ibawasan na or dagdagan or i-maintain lang po yung blood pressure, rather yung gamot niyo. Usually, pag normal na po yung blood pressure niya after 1 month, hindi pa pwede bawasan yung gamot niya. I-maintain. Siyempre, pag binawasan natin, aakyat na naman. Di ba? Okay? Pero, pag mataas pa rin yung blood pressure niya after 1 month, kailangan dagdagan na natin yung gamot niya. Or pag masyadong mababa na, less than 110 over less than 70, usually, binabawasan ko po yung dosage ng isang gamot muna. Hindi yung pwede tanggalin ka agad bigla. Okay? Maraming salamat po.